Mga ka-apps, may mga relo ba kayong hindi ginagamit dahil ito ay sira na? Mga high-end at branded na relo na gusto nyo pang ipa-repair at ipa-restore upang mapakinabangan pa. Halika at samahan nyo ko at kilalanin natin si Sir Brigido John David Jr., isang chief technician mula sa Orbis Tondo, Pangasinan, na nag-aral at nagtrabaho ng halos 25 years sa ibang bansa bilang isang technician ng iba't ibang klase ng brand ng relo. Mula sa mura hanggang sa pinakamahal nito ay kaya niya itong makumpuni gamit ang kanyang pinag-aralan mula pa sa Switzerland. Hanggang sa ngayon ay ito ang kanyang passion at minahal na trabaho na ipamamana pa niya sa kanyang mga kamag-anak at kanyang mga anak, pamangkin at mga kapatid na naging dahilan para maging successful din ang buhay at maging profesyon ng kanyang mga pamilya sa iba't ibang panig ng mundo na talagang kanyang ipinagmamalaki. Since 1960s, ang tatay ko is gumagawa na po ng relo sa Alahas. Saan pong lugar? Pangasinan. Nung ako'y pumunta ng Maynila, doon tayo nag-aaral sa Pangasinan. Ako ng high school ako ng Maynila. Nag-work ako sa Seiko Service Center. Kasi ang tuhin ko, isa rin na authentic na technician. Parang founder sila eh. Ang may-ari ng si Arturo D. or si Mrs. D. Ganyan. Ang may-ari ng Seiko nung araw na 1960s to. Ano pong pangalan ng kumpanya? Seiko Service Center. Seiko Service Center. Saan po located yun dito sa Pilipinas? Located sa yan. Mayroon sila dyan sa 1970s, 60s. Ganyan Luneta. Sa may TM Calaw. Yan ang start ng Kung mayroon pang mga kasing edad po, na gumagawa niya, alam nila yung mga service center. Saka ang service center nung araw, Seiko is exclusive lang yan. Since nag-start yan until 1984. Wala pang exclusive. Ibig sabihin, wala kang ipapagawa kasi hindi available ang parts niyan sa labas. Yung time na yun. Hindi nila mahihintay. Pero pag dito, nagpagawa sa amin ng mga relo, Kayang-kaya nyo yun. kaya lang mahintayin ng customer, lalo na mga Seiko na wala ko. Pupilo tayo ng pyesa. Gusto mong original na pyesa, mayroon kaming mga original na pyesa. Mayroon naman yung replacement. Mas mumura yung replacement. Ayun yung naman, naubusan nga ako nung stock nung yun, yung modelo. Ano yan mga original po yan. ano pong tawag dyan? Yan ang pinaka-circuit block niya. Circuit block. Yes. Ayan na yung bago. Kinakabit na. Yan yung kadalasan nasisira kapag Ito ang pag naglilik. yung baterya. Oo. Nasisira yan, natutulog yung mga yung plastic. Meron nga silitor to, yung silitor na nakakal mo ka. Yung nilinis ko lang na binog. Meron tayo nyo. Mula sa mga kilalang brand at mga relo na high-end talaga, kagaya ng Rolex, Philip Patek, Tissot, Omega, Longines at marami pang iba. Matapos ang kanyang pagre-retiro noong taong 2015 ay sinimulan niya na magkaroon ng sariling shop dito sa Farmers Cubao. At magpahanggang ngayon ay talagang dinarayo ito maging mga kilalang tao mula sa mga profesyon kagaya ng abogado, mga doktor at matataas sa politiko na kanyang naging regular customer at paulit-ulit na ding bumabalik para magpagawa. At sa tagal ng pinesto nyo dito sa may Farmers Cubao, yung mga nagiging customer nyo, ano po, sino-sino? Marami naman mga, naging customer ko na si Atty. Leones, yung legal counsel ni Bongbong Marcos, yung mga yan, mga kaibigan nila, mga kabrad nila. Kahit na isang hamak lang tayo magagawa ng relo, ay kinikilala naman tayo, mga doktor, tulad ni doktor ng, ano pangalan niya, doktor, Doktor sa St. Luke. Sinasadya po talaga kayo dito. Yan. Naging customer ko rin si Ontiveros. Sa Ontiveros. Naging customer ko rin yan. And marami yan yung mga kabrad ni Atty. Leones. Recommend niya sa akin dahil nakita naman niya text na lang tayo. ang trabaho natin na
kwan, nasa procedure lahat ng mga kwan, lahat ng mga high-end na relo. Yan lang ang aking masasabi sa mga kwan. And then, tignan nila yung gumagawa kung ang relos nila is hindi pa luma. Lalo na mga stainless steel or yellow yan kung kaya pang linisin ng para maganda na naman pag suot ninyo ang another 2 years kung battery operated. So yung pinagawa ko po sa inyo na nag-leak ang baterya, yun na po ba yung pinaka-major na nasira ng relo? Yung mga Kaya ganyan. nasira kasi hindi pa naman inabot na yung kaya natin linisin pero hindi pa naman nag-corroded ng mga rueda niya. So, doon pero sa tagal hindi ko napapayagan na hindi po kanyan yung baklasin po lahat. Kaya ngayon pag napagkula siya ipapakita mo yung pinagkas na yan na Dami pa ng pesa niya, no? Mapakaliit. Ano po yung pinalilinis nyo? Tubig lang o ano? hindi po yan special ng kanyan mga fluid. Fluid. So ngayon mga tol, kaya naman tayo napadpad dito sa may Farmers Cubao kay Tatay Jan. Meron kasi tayong customer sa Angono pasabay na nagpapagawa sa atin ng high-end na relo. So may nakapagsabi sa akin na si Tatay David o si Tatay Jan ay eksperto sa mga ganitong klase ng relo. Yan yung warranty. 2 years yan, 2 years warranty. Dito nga din pala sa tindahan ni Tatay David ay nagtitinda din siya ng iba't ibang klase ng authentic strap, mapa-rubber man yan o leather. Nagpapalit din siya ng baterya at nagbabawas ng link ng strap ng relo. Kung ikaw naman ay magpapapalit ng baterya ng relo ay huwag kang problema dahil ang mga pinapalit nila nga pala dito ay mga original galing pa sa Japan at sa Switzerland na dati niya rin pinagtatrabahuan. Yung mga baterya nyo pala tayo, ano, may mga classification yan. May mga... Mayroong ang ginagamit namin na battery is dalawang klase lang. Isang original na Japan and original na Swiss Renata. Swiss. Wala kayong mga local na... Hindi kami nagkakabit po ng local. Yun ang sinasabi natin. So magkano po nagre-range yung ano, original na Japan? Yung original na Japan, yan isang singil lang namin dyan kasi hindi kami nagtatas ng presyo ng masyado. Is 150 150 per watts. per watts. And yung Renata naman is 250. Ay, yung mas mataas. Yung Swiss. Pero conforme po sa Brand ng battery relo. kasi, hindi brand isa lang naman yan kung anong pangabit mo. Ayun, yung Swiss na baterya, Oo. may mga sizes yan. Yung depende sa sizes. Yung sizes, mayroong mas mahal na size. Kung alin yung maliit, Yun yung mas mahal. yun ang mas mahal yung pinakamaliit na battery ng watch. Maraming sizes yan mayroong 394, 395, 371, 373, ganyan. Yung 373, yan ang ginagamit mo, manipis yan. Pero mahal yan. Isingin ka ng mga 400. Bukod nga pala mga tol, ay hindi lang pagre-repair ang ginagawa ni Tatay David dito sa kanyang shop dahil meron din nga pala siya dito mga tindang relo na mga branded at mga high-end din talaga. At kung ikaw ay handwatch lover at marunong talagang tumingin ng mga relo, ay dito ka talaga makakabili. At baka hindi ka makapag-control sa budget na mapabili ka talaga sa kalidad ng mga gandang design na makikita mo sa kanilang mga estante na naka-display. So mga guys, hindi ko napapatagalin pa at sa mga nagtatanong kung saan ba ito ay located, dito lang yan makikita sa my second floor New Farmers Cubao, Quezon City. Hanapin nyo lang ang Center Square bago umakyat ng Araneta Station LRT. At kung malapit ka naman sa Las Piñas, ay meron din pala sila doong shop na located naman sa Lot 25, Block 33, San Gregorio Street, Talon 5, Las Piñas City. Sila ay bukas mula 10 AM hanggang 8 PM araw-araw mga tol. Sa mga may iba pang katanungan ay maaari nyo lang silang kontakin sa mga numerong ito na ilalagay ko sa screen. I-post nyo na lang mga tol para makopen nyo ng maigi. At ilalagay ko din ito sa comment section para mas madali nyo itong makontak at makopya. So hanggang dito na lang po. At kung nagustuhan nyo po itong aking video ay baka maaari nyo itong i-share at i-heart reaction para makita pa ng iba.
at makikipollow na din po for more videos and updates. Goodbye at maraming salamat po.